Opo. Talagang giblock nila. So wala na, hindi natuloy ang project na nandyan ang Japanese government willing to give half of the budget, which is 3.5 billion. Humihingi lang tayo ng 3.5 billion sa national government. Magkano ninakaw nila? Diyos ko, 100 billions. Bulsa na mga congressmen. Pagkatapos ito, project para sa taong bayan, hindi nila naibigay. Yun na nakakainis sa totoo lang. No, pasensya na kayo sa mga nanonood. Naiinis ako dahil sa ganyan na sitwasyon. Nakadami pala nating pera, marami tayong matutulungang Pilipino, pero pinagnanakaw ng mga ito. Frustrated kami mga public officials dito, marami kami magandang project, binabara. Kung merong existing project, dinidelay. Wala akong korupsyon dito. Wala akong utang ang Davao City kahit isang kusing. Walang utang sa bangko. Ibig sabihin, we efficiently collect the taxes sa tao, sa mga businesses, and then use that money for the benefit of the people of Davao City. Ang dami nating projects for the city para sa mga taong bayan. Yan ang nangyayari. Kapag ang pera ng taong bayan ay ginamit sa mabuti, kinolekta ng maayos, at hindi binulsa, na ibabalik mo sa taong bayan. Yan ang ginagawa sa syudad ng Davao. Uli na lang mula sa akin, kayo rin po ba ay kabilang sa mga dismayado dahil yung mauudlot na rin na ata kasi binawasan or hindi ba pinondohan yung ating Mindanao Railway? Kasi malaking contribution din yan kung pag nagkakaroon tayo ng mass transpo dyan po sa Mindanao. Yun nga eh. Pero parang ewan ko kung matutuloy pa ba yan under this present administration. Ewan ko kung pinondohan. May mga usap-usapan lang. Yeah. Usap-usap lang tayo. No, wala talaga tayo nakikita concrete evidences na they are really serious on doing it. No, alam mo naman kung gagawin nila yan, that's one of the legacy projects of the former President Rodrigo Duterte. Ayaw naman nila ng ganon kasi inaangkingan nitong isa nito. Pati nga yung Bukana, legacy project daw niya. Hindi naman kanya yun. So, maganda sana, malaking kaginhawaan itong Mindanao Railway kung if this will push through. I hope sana ganyan ang ating gobyerno ba? Tinitignan yung hinaharap. Instead of, magnakaw ng trillion na budget, bakit din natin ilagay yung mga pera dyan sa mga ganyan, mga proyekto na nakakatulong sa taong bayan? You will not be forgotten if you put that kind of money into those kind of projects. Sino ba makakalimutan kung meron kang Mindanao Railway? You connect every cities, every provinces in the whole of Mindanao for that project. Si Duterte lang nakaisip niyan. Kung matuluyan, sino maaalala? Si Duterte. Ayaw nila lang gano'n eh. Hindi ko maintindihan eh. That's one of the projects. Sabi pa ni Mr. Marcos, yung pagkapalalo niya, sabi niya, build more. Saking more ang nangyari, hindi build more. Ang daming ng mga perang ninakaw ng taong bayan, ninakaw mula sa taong bayan, na sa mga kamay lang ng mga kongresista. Yun ang nakakainis eh. Napakagandang, ang Pilipinas pala napakayaman. Kaya pala natin gumastos para sa mahihirap na kahit na hindi na sila gumastos ng kanilang pang-ospital. Kung yung mga perang ninakaw nitong mga kaning mga buhaya na to, di sana maginhawa ang pamumuhay ng mga Pilipino ngayon. Lalo na dyan sa usapin ng healthcare. Number 1 yan, marami pala tayong pera. Yung mga projects na totoong projects, Mindanao Railway, kung anong mga projects talagang maganda na mapapakinabangan ng taong bayan. Ang problema sa atin ngayon, puro pagnanakaw ang nangyayari. Nakakainis. And pag humarap pa sa taong bayan, kala mo mga inosente. Kala mo walang ginawang masama. Ay, nako, nakakainis. No? Pasensya na kayo, ha? Alam niyo naman, everybody is really frustrated. It's really, masama loob namin. Ako, mismo person, masama loob ko eh. Kasi isa ko sa mga nagkampanya talaga noon sa Unity Team. Isa ko sa mga nabudol. Kasi I was the one after yung our first term namin, yung nanalo si VP Sara. Unang ginawa ko, nagpasara ko ng resolution para suportahan ni Mr. Marcos itong waste to energy project ng Davao City na magsusolve ng problema sa basura. Anong ginawa? Binlock nila with no reason at all. Talagang giblock nila. So wala na, hindi natuloy ang project na nandyan ang Japanese government willing to give half of the budget, which is 3.5 billion. Humihingi lang tayo ng 3.5 billion sa national government. Magkano ninakaw nila? Diyos ko, 100 billions. Bulsa na mga congressmen. Pagkatapos ito,
project para sa taong bayan, hindi nila naibigay. Yun ang nakakainis sa totoo lang. No, pasensya na kayo sa mga nanonood. Naiinis ako dahil sa ganyan na sitwasyon. Nakadami pala nating pera, marami tayong matutulungang Pilipino, pero pinagnanakaw ng mga ito. Frustrated kami mga public officials dito, marami kami magandang project, binabara. Kung merong existing project, dinidelay. Dahil because of politics. Opo. Councilor, sa kabila nga po ng mga nabanggit po ng mga pagsubok na pinagdaraanan na dyan sa Mindanao, particular na po sa Davao City, abay hindi alam ng nakararami. O para sa kaalaman na rin ng mga kababayan natin, ang Davao City revenue pala last year ay tumaas ng halos 13% kumpara po sa mga nagdaang taon ang income o revenue po ninyo dyan sa Davao City noong 2025. Patunay ho ba ito ng maayos na pulisiya ninyo dyan sa lungsod pagdating sa pangongolekta po ng buwis? Yes, totoo po yan. Wala akong korupsyon dito. Wala akong utang ang Davao City kahit isang kusing. Walang utang sa bangko. Ibig sabihin, we efficiently collect the taxes sa tao, sa mga businesses, and then use that money for the benefit of the people of Davao City. Bago lang tayo inaprubahan natin yung ating mga senior citizen. From 1.5 yung kanilang annual subsidy, dinagdagan natin ng another 1.5, so magiging 3,000 na ang kanilang annual subsidy. Ang ating mga PWDs, ibigay tayo. Ang ating yung mga single parent, nagbibigay tayo ng mga tulong. You know, all of that. Ang dami nating projects for the city para sa mga taong bayan. Yan ang nangyayari. Kapag ang pera ng taong bayan ay ginamit sa mabuti, kinolekta ng maayos at hindi binulsa, na ibabalik mo sa taong bayan. Yan ang ginagawa sa syudad ng Davao. Opo. Kaya minsan naiinis kami na sa dami ng bilyong-bilyong pera na nakukolekta ng buwis sa national coffers, doon lang sa bulsa ng mga iilan. Opo. At bukod doon sa tulong sa mga kababayan natin, yung mga serbisyong panlipunan, Councilor, nakikita ho ba ninyo na malaki ding bagay itong nakuha ng income ng Davao City para po sa mga infrastruktura at iba pang mga economic programs po ng lungsod? Yes, totoo yan. Just to quote the Congressman Paulo Pulong Duterte, sinabi niya, dili mi magutman din sa Davao City. Hindi kami magugutom. Hindi kami magiging pulubi dito para lang hingin ng tulong sa national government. With or without their help, as the good congressman said, mabubuhay kami mga taga Davao. We can stand on our own 2 feet. Kaya namin mabuhay. Iniiwanan man kami. Magkano lang ako mga pundo na binigay nila sa ating mga congressman dito sa Davao City, kakarampot naman as compared to the pundo na nakukuha lang sa ibang mga congressman na kalyado ng administrasyon. So, there is really, wala tayong problema dito as far as, pamamalakad dito sa syudad ng Davao. Opo. We are really proud that isa rin yan, ang yung taong bayan mismo, disiplinado. Kaya kami, maganda ang pamamalakad dito. Kaya sumusunod lahat sa batas. May kakaroon ka ng konting aberya, it's because hindi mo nasunod ng batas. Sundin mo yung batas, wala tayong problema. Opo. At huli na lang, sa kabilangan ng mga paninirang ginagawa sa Davao City, yung tourist arrivals po dyan ay tumaas din ng 11%. Councilor, paano ho ba nyo paghahandaan din yung mga dadagsa pa na mga turista dyan po sa Davao City this year? Yeah, actually meron tayong araw ng Davao, may Duaw Davao, meron tayong Kadayawan Festival, Pasko Fiesta and all. Pinaghahandaan na po 'yan ang ating syudad ng Davao, no. The plans are ongoing, especially the coming araw ng Davao ngayong March. So isa 'yan, so, ini-expect natin na dadagsa yung ating mga turista bumibisita sa Davao. Punta kayo ng Davao, feel Davao for yourself. Kayo mismo makapaghusga. Pumunta kayo dito at tignan nyo, experience the hospitality of Davao City, hospitality of the Buenos. Punta kayo dito at tignan nyo kung tama ba to, totoo ba to pinagsasabi ng ibang mga tao tungkol sa Davao City na ninira lang sa amin dito kung ang totoong sitwasyon, ma-experience ninyo. Pinaghahandaan na po yan, and I'm inviting everybody sa buong Pilipinas come and visit Davao City and you will see for yourself and you will, experience Davao City.